Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Magandang araw, Calabarzon, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. Narito ang mga balitang binantayan ng SAIS Patrol. Balitang international, South Korea, unang bansa sa mundo na nagpapatupad ng malawakang batas sa regulasyon ng artificial intelligence. Malawakang winter storm sa Amerika, maraming bahagi ng bansa apektado. Sa balitang nasyonal, DILG, nagbabala sa wastong pagsampa ng reklamo laban sa mga epal na opisyal. Department of Health rumoronda sa mga purok at sityo para magbigay ng libreng bakuna kontra tigdas. PBBM inanunsyo ang bagong malaking natuklasang natural gas sa malapit sa Malampaya. Para sa mga detalye ng ating mga balita sa balitang international, South Korea, unang bansa sa mundo na nagpatupad ng malawakang batas sa regulasyon ng artificial intelligence. Ayon sa gobyerno, layunin ng batas na ito na maproteksyonan ang publiko mula sa maling impormasyon at papanatili ang ethical na paggamit ng AI sa iba't ibang sektor, mula sa media hanggang sa negosyo. Partikular na tinutukan ng regulasyon ang paglikha ng pamamahagi ng deepfake content na maaaring magdulot ng panlilinlang o pinsala sa reputasyon ng isang tao. Binanggit ng mga opisyal na ang bagong batas ay bahagi ng pagsisikap ng South Korea na maging leader sa responsableng paggamit ng AI habang pinapangalagaan ang karapatan at seguridad ng mga mamamayan. Sa ilalim ng batas, may mga malinaw na limitasyon at pananagutan para sa mga developer at kumpanya ng AI at ipatutupad ang mga parusa sa mga lalabag dito. Ang hakbang na ito ay tinuturing na makasaysayang milestone sa regulasyon sa teknolohiya sa buong mundo. Samantala, isang malawakang winter storm ang pumapit sa malaking bahagi ng Estados Unidos na nagpapahirap sa mga residente kasabay ang paghulog ng matinding snow, yelo at sobrang lamig mula sa Texas hanggang New England. Ang nagresultang epekto ng bagyo ay malubha at libo-libo mga flight ang kinansela. Mga daan-daan ang nawala ng kuryente at maraming pamahalaan lokal ang naglahad ng mga state of emergency para harapin ang krisis. Bukod dito, iniulat na may mga nasawi at may mga nawalan ng tirahan dahil sa malubhang paglamig. Ipinapayong manatili sa loob ng tahanan at humiwas sa pagmamaneho sa mga lugar na may yelo at snow, habang patuloy na ipinapahayag ng mga otoridad ang pag-iingat laban sa panganib ng hypothermia at iba pang aksidenteng dulot sa sobrang lamig. Ang winter storm na ito ay pinakamalawak at mapanganib na weather events na tumama sa bansa nitong nakaraang taon na nagdulot ng matinding abala sa transportasyon, infrastruktura at pang-araw-araw na buhay ng milyong-milyong Amerikano. Balitang nasyonal, pinayuhan ng Department of Interior and Local Government ang publiko na ihain sa tamang forum ang mga reklamo laban sa mga lokal at barangay opisyal na umano'y epal o gumagamit ng proyektong pinondohan ng gobyerno para sa pansariling interes. Ayon kay DILG Secretary John B. Cremulya, ang mga reklamong may kaugnayan sa pagiging epal ay may tuturing na administratibong kaso at maaaring humantong sa preventive suspension o tuluyang suspensyon. Hinihikayat niya ang mamamayan na huwag matakot magsampa ng reklamo laban sa mga opisyal na lumalubag sa tamang paggamit ng pondo. Ipinaliwanag ni DILG National Barangay Operations Office Director Dennis Villaseñor na ang reklamo laban sa mga barangay official ay maaaring ihain sa sangguniang panlungsod o bayan na may jurisdiction. Maaari rin magsampa ng reklamo sa Office of the Ombudsman, ngunit pinaalalahanan ng publiko na iwasan ang forum shopping. Binigyan diin ng DILG na kinakailangan may sapat na dokumento at ebidensya ang bawat reklamo upang maproseso ito at mabigyan ng nararapat na aksyon. Patuloy naman ang Department of Health, katuwang ang mga lokal na pamahalaan sa pagsasagawa ng mga rumorondang bakunahan sa mga purok at sityo upang maprotektuhan ang bata laban sa tigdas. Layunin ng inisyatibang ito,
na maabot ang mga komunidad lalo na ang mga malalayong lugar at makapagbigay ng libreng bakuna kontra measles, rubella. Ayon sa Department of Health, ang isang batang may tigdas ay maaaring makahawa hanggang 16 na iba pang bata na hindi pa nababakunahan. Dahilan upang mabilis na kumalat ang sakit. Dahil dito, sinimula na ang DOH Ligtas Tigdas Vaccination Campaign sa Mindanao matapos maitala sa rehiyon ang 42% o 2,172 na kaso mula sa kabuuang 5,159 na kaso ng measles rubella sa buong bansa. Upang mas mapalakas ang pagbabakuna sa antas ng komunidad, nagtalaga ang mga LGU ng mga fixed at temporary vaccination sites. Mismo mga health worker mula sa Department of Health at LGU ang pumupunta sa mga liblib na lugar at nagtatayo ng pansamantalang vaccination sites upang hindi na kailangan bumiyahe pa ng malayo ang mga bata at kanilang magulang. Target ng programa ang mga batang may edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang upang maproteksyonan at labanan sa nakamamatay na digdas. Patuloy namang hinihikayat ng Department of Health ang mga magulang ng tagapag-alaga na samantalahin ang libreng bakuna para sa kaligtasan at kalusugan ng kanilang mga anak. Inanunsyo naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagkakatuklas ng isang malaking reserba ng natural gas na malapit sa Malampaya Gas Field na itinuturing sa unang makabuluhang gas discovery ng bansa sa loob ng mahigit 1 dekada at mahalagang hakbang sa pagpapalakas ng seguridad sa enerhiya ng Pilipinas. Ayon sa Pangulo, ang bagong reservoir na tinawag na Malampaya East 1 ay matatagpuan 5 kilometro sa silangan ng Malampaya at may tinatayang 98 billion cubic feet ng natural gas na maaari mag-supply ng kuryente sa milyong-milyong kabahayan kada taon. Ipinakita rin ng paunang pagsusuri na may produksyon itong 60 million cubic feet ng gas kada araw bukod pa sa nakuhang condensate. Binigyan diin ni Marcos na pinangunahan ng mga Pilipinong eksperto ang proyekto at natapos ito ng ligtas at walang pinsala sa kalikasan. Ang May 1 ang unang tagumpay sa Malampaya Phase 4 drilling campaign na layong palawigin ang buhay ng Malampaya at bawasan ang pag-asa ng bansa sa imported na fuel. Yan muna ang balitang internasyonal at balitang nasyonal. Babalik ang Sais Patrol. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Royal Cable, Bridging Communities and Connecting Businesses, Motor Central, Kaibigan Community, Royal Star, ang appliance store ng bayan, at Rabam Laguna Corporation. Moving up towards greater heights. Be part of Kaibigan Community on Facebook and enjoy the perks of being member in Kaibigan Community. Join exclusive product launch activity. Express your opinion. Join special promotions. Here's quick recap of Kaibigan Community events. What are you waiting for, Kaibigan? Come and join us on Facebook. Sa balitang Calabarzon sa Cavite, 4-story classroom building turnover na sa DepEd. Cavite, malugod na tinanggap ang Australian partner educator ng DepEd Calabarzon. Courtesy visit ng DOST Pillbox sa pamahalaang lungsod sa Carmona, Cavite. Pamahagi ng tulong pinansyal sa ilalim ng AIX, isinagawa sa Bacoor. Imo City, in-upgrade ang mga palikuran ng pampublikong paaralan. Sa lalawigan ng Rizal, 3 pagkilala na iuwi ng Peso Angono. Para slab check,
Willie Cares inilunsad para sa kalusugan ng mga Barasenyo. Sangguniang Kabataan ng Binangonan nagsagawa ng buwanang pagpupulo. Bagong gates inilagay sa mga kalye ng Anak Pawis, West Bank Floodway. Local government unit ng Taytay nang hihikayat ng MSMEs na sumabak sa TikTok shop. Sa lalawigan ng Quezon, Governor Helen Tan pinangunahan na pamamahagi ng tulong pinansyal sa mga islang bayan. Bamboo planting activity sa Barangay Silangang Malikboy, matagumpay na naidaos. Blood donation drive inilunsad sa Lucena City. Mga bagong heavy equipment sa Infanta Quezon, agad na magagamit sa pagsasaayos ng mga kalsada. Local government unit ng General Luna nagsagawa ng benchmarking sa San Antonio Bill. Sa lalawigan ng Batangas, MDRRMC ng San Pascual na mahagi ng first aid and bags sa mga barangay emergency responders. San Juan nagbahagi ng kaalaman sa sustainable tourism sa mataas na kahoy. Bagong gusali ng Sinturisan Elementary School, opisyal nang binuksan. AirPods program isinagawa sa Barangay Encarnacion sa Calatagan, Batangas. Cacao, seedlings at organic fertilizer ipinamahagi sa mga magsasaka sa Santo Tomas, Batangas. Sa lalawigan ng Laguna, bagong Balibago National High School, opisyal nang binuksan. Emergency go bag distribution inilunsad sa lungsod para sa disaster preparedness. Makabuluhang talakayan sa panunumpa ng Bayaning Kababaihan ni Rizal Federation isinagawa sa lungsod ng Calamba. Lungsod ng Binyang, aktibong nakilahok sa pagdiriwang ng Zero Waste Month 2026. Libreng pagsusuri sa mata, bukas para sa lahat ng residente na nagkarlan. Peso ng lungsod, numero 1 sa Employment Services. Hana Garden Villas, formal nang binuksan sa Cabuyao City. Bagong Cabuyao, handang tumanggap ng makabagong idea mula sa Japan. Bagong covered court, itinayo sa St. Christopher II Annex, Barangay Mayapa. Sunog sa Barangay Sinalhan, maraming pamilyang apektado, agad-agad na tinulungan. At mahayhay kinilala sa ideal level ng PIDAW Functionality Assessment 2025. Balitang Calabarzon sa Cavite, formal lang tinurnover ng Department of Education nitong nakaraang Martes ang isang 4 na palapag na gusali na may 16 na silid-aralan sa Santiago Elementary School sa General Trias, Cavite. Ang proyekto ay bahagi ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tugunan ang kakulangan ng mga silid-aralan sa buong bansa at mapabuti ang kalagayan ng mga pampublikong paaralan. Ayon kay Education Secretary Sani Angara, ang naturang turnover ay patunay na matibay na paninindigan ng pamahalaan na resolbahin ang napapanahong suliraning kinakaharap ng sektor ng edukasyon. Binigyan diin niya na matagal nang napatunayan na ang pagsisiksikan sa mga silid-aralan ay nakakaapekto sa mga kakayahan ng mga guro na magturo na maayos, kaya't hanggat maaari ay iniiwasan na ng DepEd ang pagpapatupad ng shifting classes upang masiguro ang kalidad ng edukasyon para sa mga mag-aaral. Malugod naman tinanggap ng pamahalaan panlalawigan ng Cavite ang mga kinatawan ng Luis Ferrer Junior High School kasama ang kanilang Australian partner educator na si Miss Kylie Walters sa New Cavite Provincial Capital na pangunguna ng Office of the Provincial Tourism Officer bilang bahagi ng patuloy na pagsusulong ng lalawigan sa international na ugnayan at kooperasyon sa larangan ng edukasyon at kultura. Bilang bahagi ng pagbisita, nabigyan ni Ms. Walters ng kaukulang tulong mula sa General Trias Tourism, Culture and Arts Office sa pagka-coordinate ng mga tour activities sa iba't ibang heritage sites at lokal na tanggapan ng turismo sa lalawigan upang maipakita ang mayamang kasaysayan ng kultura at turismo ng Cavite. Ang Luis Ferrer Junior High School sa lungsod ng General Trias ay aktibong kalahok ng ASEAN-Australia Building Relationship through the Intercultural Dialogue and Growing Engagement of Bridge School Partnership Program, isang inisyatiba na naglalayong palakasin ang ugnayan ng mga paaralan sa Timog Silangan.
at Australia sa pamamagitan ng intercultural dialogue at palitan ng kaalaman. Ang programang ito ay sinusuportahan ng Department of Education, Calabarzon bilang bahagi ng pagpapalawak ng pandaigdigang oportunidad sa pagkatuto para sa mga guro at mag-aaral. Bumisita sa tanggapan ni Mayor Dalia Loyola ang mga kawani ng Department of Science and Technology, Philippine Institute of Volcanology and Seismology o DOST PhilBox bilang bahagi ng isang courtesy visit sa pamahalaan lungsod ng Carmona. Ang pagbisita ay naglalayong palakasin ang koordinasyon at pagtutulungan sa pagitan ng lokal na pamahalaan at ng ahensya sa larangan ng agama at teknolohiya, partikular sa usapin ng disaster risk reduction at preparedness. Sa naturang pagbisita, nagsagawa ang DOST PhilBox ng field validation para sa mga paunang resulta ng GIS suitability models for earthquake, safe open spaces at GIS-based road network analysis na bahagi ng Innovations Laboratory Project at Geospatial Analytics and Technology Solutions or GATE program. Ang programang ito ay nakatuon sa paggamit ng makabagong teknolohiya at geospatial analytics upang makabuo at makatukoy ng mga ligtas na lugar at epektibong ruta sa panahon ng lindol at iba pang sakuna. Pinuri naman ng pamahalaan lungsod ng Carmona ang inisyatiba ng DOST PhilBox na inaasahang makatulong sa mas maayos na pagpaplano, mabilis na pagtugon at mas pinahusay na kaligtasan ng mamamayan sa harap ng mga posibleng panganib dulot ng kalamidad. Pinangunahan naman ni City Mayor Strike Revilla ang pamamahagi ng tulong pinansyal sa 250 Bacooreño sa loob ng Bacoor City Hall sa ilalim ng programang Assistance to Individual in Crisis Situation. Ang aktibidad ay pinangasiwaan ng City Social Welfare and Development sa pangunguna ni Ms. Emiliana Ugalde bilang bahagi ng patuloy na programa ng pamahalaan lungsod ng Bacoor para sa mamamayang nangangailangan ng agarang tulong. Ito ang unang batch ng AIX para sa 2026 at bahagi ng regular na inisyatiba ng lokal na pamahalaan sa pangunguna ni Mayor Strike Revilla, Vice Mayor Rowena Bautista Menjola at ng Sangguniang Panlungsod ng Bacoor. Ang programa ay sinagawa sa tulong at suporta ni na Congresswoman Lani Mercado Revilla at Congressman Brian Revilla ng Agimat Party List. Pinatunayan na ang programang AIX ang patuloy na malasakit at serbisyong may puso sa pamahalaan lungsod ng Bacoor sa mga Bacoreño na naglalayong makapagbigay ng kahit kaunting ginhawa at tulong pinansyal sa mga individual at pamilyang dumaranas ng krisis. Inulunsad ng pamahalaan lungsod ng Imus ang isang proyekto para i-renovate at gawing mas moderno, maaliwalas at kaaya-aya ang mga palikuran sa iba't ibang pampublikong paaralan bilang bahagi ng pagpapabuti sa kapaligiran ng pagkatuto ng mga mag-aaral. Ang proyekto ay pinangunahan ni City Mayor Alex Advincula sa pakikipagtulungan sa School Divisions Office ng Imus City sa pamumuno ni OIC School Division Superintendent Homer Mendoza. Ayon sa alkalde, ang pagkakaroon ng malinis at maayos na pasilidad ay mahalagang pamumuhunan sa kalusugan at dignidad at moral ng mga mag-aaral. Tampok sa mga in-upgrade na palikuran ng modernong disenyo, mas maayos na ilaw at ventilasyon, dekalidad na tiles at fixtures at pinahusay ng mga cubicle upang matiyak ang privacy at kaligtasan ng mga mag-aaral. Ikineredito naman ng mga opisyal na ang tagumpay ng proyekto sa maayos na koordinasyon ng pamahalaan lungsod ng Imus at SDO Imus City na kaayon ng layunin ng Department of Education na makalikha ng ligtas at kaaya-ayang kapaligiran para sa mga paaralan. Sa lalawigan ng Rizal, kinilala ang Public Employment Service Office ng Bayan ng Angono sa Performance Assessment and Planning Exercises na pinangunahan ng Dole Calabarzon katuwang ang Peso Map Calabarzon Chapter. Tumanggap ang Peso ng Angono ng 3 pagkilala bilang High Performing Peso with the most number of programs implemented, High Performing Peso in Provision of Labor Market Information, at High Performing Peso in Referral and Placement of Qualified Job Seekers. Ang mga parangal na ito ay patuloy na pagsisikap ng pamahalang bayan ng Angono na mapabuti ang mga serbisyo sa pagpapadali ng trabaho at pagtutugma ng mga kwalipikadong aplikante sa angkop na hanap buhay. Ayon kay Mayor Jerry Calderon, layunin ng lokal na pamahalaan na mapalakas ang sektor ng manggagawa upang matiyak na bawat tahanan sa Angono ay may pagkakakitaan. Patuloy naman nagsasagawa ang Peso Angono ng buwan ng recruitment activities at inaaniyahan ng publiko na sumubaybay sa mga job posting mula sa Facebook pages ng Peso,
Angono at Angono Public Information Office. Inilunsad ng pamamalambay ng Baras ang programang Baras Lab Check o Willie Cares sa Baras Gymnasium bilang bahagi ng selebrasyon ng ika-105 founding anniversary ng bayan na may temang Baras sa ika-105 taon, mayamang kultura, makulay na kalinangan tungo sa kaunlaran at paglago. Ang inisyatibong ito sa pakikipagtulungan ng Municipal Health Office ay naglalayong iklapit ang dekalidad at libreng serbisyong medikal sa bawat Baraseño. Kabilang sa pangunahing serbisyo ang konsultasyong medikal sa internal medicine, pedia at OB/GYN, serbisyong dental at optical, komprehensibong laboratorio tulad ng complete blood count, CBC at blood chemistry, pati na rin ang X-ray, ultrasound at 2D echo. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Baras, Lab Check ay simbolo ng malasakit at aktibong pagkilos upang matiyak na walang Barasenyong maiiwan pagdating sa kalusugan. Ang pamamahagi ng serbisyong medikal ay pinangunahan ni Mayor Willie Robles, Vice Mayor Casey Robles at mga miyembro ng Sangguniang Bayan. Isinagawa naman ng Sangguniang Kabataan Federation ng Binangonan ang kanilang buwan ng pagpupulong kung saan nagtipon-tipon ng mga SK officials mula sa iba't ibang barangay upang talakayin ang mga kasalukuyang proyekto at issue sa kanilang nasasakupan. Ayon sa SK Federation, layunin ng buwan ng pagtitipon na patatagin ang koordinasyon at ugnayan ng kabataan sa buong bayan ng Binangonan at tiyakin na aktibong makikilahok ang mga kabataan sa pagpapaunlad ng kanilang komunidad. Pinalagyan ng bagong gates ang mga kalye sa barangay Anak Pawis upang masiguro ang kayusan at kaligtasan ng mga residente. Ayon kay Mayor Nieto, maayos at malinis ang pagkakagawa ng mga gates at layunin nitong mapanatili ang katahimikan sa gabi, maiwasan ang gulo tulad ng batuhan, riot at habulan, at masiguro ang seguridad ng komunidad. Ayon sa alkalde, kung may magsasamantala sa mga gate streets para sa pansariling kapakinabangan, sakop pa rin ang mga kalyeng ito sa clearing operation ng munisipyo upang mapanatili ang kaayusan at kaligtasan ng buong komunidad. Pinapalakas ng local government unit ng Taytay ang lokal na negosyo sa magitan ng programang Rizal Now Unlad Lokal. Start your TikTok Shop Journey today na isinagawa sa pakikipagtulungan ng Department of Trade and Industry, Rizal at TikTok Shop. Layunin ng inisyatiba na tulungan ang mga micro, small and medium enterprises na pumalaw sa digital na merkado at palaguin ang kanilang negosyo gamit ang social commerce. Ayon sa LGU Taytay, naniniwala silang kapag umuunlad ang mga lokal na negosyo, mas lumalakas din ang ekonomiya ng bayan at inaanyayahan ng lokal na pamahalaan ang lahat ng SMSEs na samantalahin ang oportunidad upang mas mapalago at mas makilala ang kanilang mga produkto sa digital na merkado. Sa lalawigan ng Quezon, patuloy ang malasakit at serbisyo ng pamahalang panlalawigan ng Quezon sa mga mamamayan ng mga islang bayan ng Quezon, Alabat at Perez sa pamamagitan ng programang Stan Kalinga sa mamamayan tulong pinansyal mula sa Kapitolyo. Pinangunahan ang aktibidad ni Governor Dr. Helen Tan kasama ang mga kawani ng pamahalang panlalawigan at mga kinatawan ng lokal na pamahalaan ng nasabing mga bayan upang personal na maihatid ang mga tulong sa mga nangangailangang Quezonian. Sa naturang programa, ipinagkaloob ang iba't ibang uri ng tulong pinansyal tulad ng AIX, Emergency Shelter Assistance, na naglalayong matugunan ang agarang pangangailangan ng mga benepisyaryo, lalo na sa mga apektado ng sakuna at iba pang krisis. Tiniyak ng pamahalang panlalawigan ng Quezon ang patuloy na pag-abot ng mga programa at serbisyong panlipunan sa iba't ibang bayan ng lalawigan. Inaasahan naman ang pagbisita ng Kapitolyo sa iba't iba pang bayan upang makapaghatid pa ng tulong at suporta sa marami pang Quezonian. Matagumpay na naidaos ang bamboo planting activity sa Barangay Silangang Malikboy, isang hakbang para sa pangangalaga sa kalikasan at pagpapalakas ng kamalayan sa environmental protection conservation. Kasama sa programa ang mga mag-aaral mula sa Malikboy East Elementary School at Talipan National High School na aktibong nakilahok sa pagtatanim ng bamboo bilang bahagi ng kanilang suporta sa green initiatives ng barangay. Ang nasabong bamboo planting activity ay bahagi ng mas malawak na programa ng barangay at munisipyo para sa sustainable environment initiatives na inaasahang magdudulot ng pangmatagalang benepisyo sa komunidad at sa lokal na ekolohiya. Isang blood donation drive naman
na may temang Dugong Alay, Dugtong Buhay ang matagumpay na inilunsad ng Lucena City Disaster Risk Reduction and Management Office sa kanilang opisina sa Pacific Mall Compound bilang hakbang upang palakasin ang kapasidad ng lungsod sa pang-emergency na tugon at siguraduhin may sapat na supply ng dugo para sa lokal na pangangailangan sa kalusugan. Sa naturang donation drive, nakalikom ng 29 na unit ng dugo na agad namang magiging bahagi ng blood supply para sa mga pasyente at emergency cases sa lungsod. Ayon sa mga opisyal, ang naturang gawain ay bahagi ng patuloy na suporta ng LDRRMC sa pagpapatibay ng community emergency response capacity at pagpapalakas ng lokal na healthcare system. Ang matagumpay na blood donation drive ay muling nagpapatunay ng diwa, ng bayanihan at malasakit ng mga Lucenenyo sa kapwa-tao. Agad namang nagamit ng lokal na pamahalaan ng Infanta Quezon ang ilan sa mga bagong heavy equipment na kadideliver lamang para sa agarang pagsasaayos sa mga kalsada sa bayan. Dagdag pa ni Mayor Wanto, hindi sapat ang mga grader, tambak at piston lamang dahil sa pabago-bagong panahon sa bayan. Dahil sa malalakas at madalas na buhos ng ulan, muling lumulubog ang mga hindi konkretong kalsada. Kaya kinakailangan ng mas matibay at permanenteng solusyon para sa mga residente. Ang mabilis na paggamit ng bagong heavy equipment ay bahagi ng pangakong mas mapabuti ang accessibility at kaligtasan sa mga pangunahing kalsada ng Infanta habang pinaghahandaan ng mas matibay na proyekto sa tulong ng Department of Public Works and Highway. Nagsagawa naman ng benchmarking visit ang mga kawani ng lokal na pamahalaan ng General Luna sa pamumuno ni Mayor Benson Sanggalang sa San Antonio Ville upang pag-aralan at makuha ang mahalagang kaalaman ng best practices sa pagpapatupad ng mga programang pabahay. Layunin ng pagbisita na magsilbing gabay sa pagpapabuti ng mga proyekto at pagpapatupad ng mga pangarap ng bawat pamilya na magkaroon ng ligtas, maayos at komportabling tahanan. Ayon kay Mayor Wagan, ang tagumpay ng housing project ay bunga ng masusing pagpaplano at dedikasyon at layunin upang matulungan na mas maraming kababayan na magkaroon ng sariling tahanan. Sa lalawigan ng Batangas, bilang bahagi ng patuloy na programa sa Disaster Preparedness at Risk Reduction, nagsagawa ng pamamahagi ng first aid bags ang San Pascual Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council para sa mga barangay emergency responders sa bayan. Ang aktibidad ay sinagawa sa pangunguna ni Mayor Rowena D. Conti, Chairperson ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council, na may layuning matiyak na bawat barangay captain ay may sapat at kumpletong first aid supplies na magagamit sa oras ng sakuna at emergency. Ang pamahagi ng first aid bags ay patunay ng matibay na paninindigan ng pamahalang bayan ng San Pascual na palakasin ang kakayahan ng mga barangay sa pagtugod sa sakuna at pangalagaan ng kaligtasan at kapakanan ng bawat San Pascualenyo. Patuloy ang panawagan ng lokal na pamahalaan sa pagkakaisa, kahandaan at pagiging mapagmatsyag ng buong komunidad upang masiguro ang kaligtasan at kaayusan sa panahon ng kalamidad. Patuloy naman na pinalalakas ng pamahalaan bayan ng San Juan ang kanilang pangako sa sustainable tourism sa pamamagitan ng kaalaman at karanasan mula sa iba't ibang lokal na pamahalaan. Kamakailan, pinasalamatan ng San Juan ang Sangguniang Bayan ng Mataas na Kahoy, Batangas sa kanilang benchmarking visit hinggil sa Ecological Fee Ordinance ng Bayan. Layunin ng naturang benchmarking na magbahagi ng best practices sa responsableng pagpapatupad ng turismo, pangangalaga sa kalikasan at epektibong pamamahala sa lokal na antas. Ayon sa mga opisyal, ang pagtutulungan at pagbabahagi ng kaalaman ay bahagi upang makalikha ng mga programa sa turismo na sustainable, inclusive at kapakipakinabang sa komunidad at kapaligiran. Sa pamamagitan ng ganitong hakbang, naniniwala ang San Juan na mapapalakas ang turismo ng bayan habang pinapanatili ang kalikasan at kapakanan ng mamamayan. Matagumpay na isinagawa ang unveiling ceremony ng 2 palapag at 8 classrooms sa Sinturisan Elementary School na pinangangasiwaan ng Provincial Engineering Office at Provincial School Board. Pinangunahan ang seremonya ni Governor Vilma Santos Recto kasama si Mayor Lester de Sagun, mga guro, magulang at mag-aaral ng paaralan. Binigyan diin ni Governor Santos Recto ang kahalagahan ng edukasyon at ng modernong pasilidad para sa mga estudyante at guro. Anya, hindi sapat ang simpleng ayuda. Ang tunay na yaman ng lalawigan ay nakabase sa kaalaman ng kabataan
at ito ang magiging pundasyon ng pangmatagalang pag-unlad ng Batangas. Taos-puso namang nagpasalamat si Mayor Desagul kasama ang mga guro, magulang at mga estudyante sa bagong gusali na nagpapalakas ng pundasyon ng kaalaman sa kabataan sa San Nicolas, kabilang sa mga nakasaksi ng seremonya mga opisyal ng Kapitolyo, Sangguniang Panlalawigan, Department of Education, lokal na pamahalaan, barangay officials at mga kasapi ng Parents and Teachers Association ng paaralan. Binigyan diin ni Mayor Rico Puno ang kahalagahan ng programang Orientations of Empowerment and Reaffirmation of Alternate Abilities o ERPATS sa paghubog ng mga responsabling ama at pagpapatibay ng matatag na pamilya. Nagbigay ng welcome message at mainit na pagtanggap ang mga kalahok na sina Mr. William Rasdas, Barangay Captain ng Carlosa, bilang suporta sa layunin ng programa. Pinangunahan naman ang aktibidad ni Pastor Max Bicedo, Federation President, kasama si Ms. Rhea Perez bilang resource speaker na nagbahagi ng kaalaman at gabay hinggil sa empowerment, responsibilidad at aktibong papel ng mga ama ng tahanan at komunidad. Ayon sa mga opisyal, ang ganitong programa ay mahalaga upang palakasin ang papel ng mga ama bilang haligi ng pamilya at bilang mahalagang bahagi ng lipunan na nag-aambag sa mas matatag at mas maunlad na komunidad. Isinagawa ng pamahalang lungsod ang cacao seedlings and organic fertilizer distribution bilang bahagi ng mga programang pang-agrikultura sa naglalayong paunlarin ang kabuhayan ng mga lokal na magsasaka. Pinangunahan ang aktibidad ng City Agriculture Office sa pakikipagtulungan ng Department of Agriculture Calabarzon at Philippine Coconut Authority sa programa. 23 magsasaka ang tumanggap ng 4,660 cacao seedlings at 150 sako ng organic fertilizer na inaasahang makakatulong sa pagtaas ng ani at kita ng mga benepisyaryo. Ang aktibidad ay kaugnay ng Coconut Farmers and Industry Development Plan o CFIDP ng PCA at DA at 4A na naglalayong mapabuti ang produktibidad ng mga coconut farmers sa pamamagitan ng pagsulong ng cacao intercropping sa mga coconut farms. Nagpaabot naman ng suporta ang pamahalang lungsod sa pangunguna ni Mayor Attorney Art June Aguilar Marasigan at ng Sangguniang Panlungsod bilang patunay ng patuloy na adhikain para sa isang mas matatag at sustainableng sektor ng agrikultura. Balitang Laguna naman tayo sa Santa Rosa. Pinangunahan ni Mayor Arlene B. Arcillas ang blessing at opisyal na pagbubukas ng New Balibagon National High School bilang bahagi ng kanyang patuloy na suporta sa edukasyon sa lungsod. Sa kanyang talumpati, binigyan diin ni Mayor Arcillas ang kahalagahan ng modernong pasilidad para sa pag-aaral ng kabataan. Ang edukasyon ang susi sa mas maliwanag na kinabukasan at ang mga bagong paaralan na ito ay hindi lamang gusali kundi tahanan ng mga pangarap at pag-asa ng ating mga kabataan, ani ni Mayor Arcillas. Pinuri naman ng lokal na pamahalaan ang dedikasyon ng mga guro at kawani ng Balibago National High School sa pagbibigay ng mataas na antas ng edukasyon sa kabila ng mga hamon. Sa pagtatapos ng programa, muling ipinangako ni Mayor Arcillas na patuloy nilang susuportahan ang mga inisyatibo para sa kabataan, edukasyon at komunidad. Nagsimula na ang pamahagi ng Emergency Go Bag sa Barangay Santo Domingo bilang bahagi ng patuloy na paghahanda ng pamahalaan lungsod para sa kaligtasan ng bawat pamilya sa oras ng sakuna. Layunin ng programa na masiguro na handa at protektado ang mga pamilyang taga Santa Rosa sakaling may mga kalamidad tulad ng lindol, baha o sunog. Ang Emergency Go Bag ay naglalaman ng mahalagang kagamitan at supplies na maaaring magamit sa unang sandali ng kanilang pangangailangan. Patuloy ang pamahalaang lungsod sa pagpapalawak ng ganitong programa sa iba pang barangay upang matiyak na lahat ng pamilyang taga Santa Rosa ay handa sa oras ng emergency. Isinagawa naman ang makabuluhang talakayan at panunumpa sa katungkulan ng mga bagong opisyales ng Bayaning Kababaihan ni Rizal Federation na dinaluhan at sinaksihan ni Mayor Ros Rizal bilang tanda ng suporta ng lokal na pamahalaan sa aktibong papel ng kababaihan sa komunidad. Layunin ng programa na palakasin ang pagkakaisa at malasakit ng kababaihan sa lungsod,
gayon din ang kanilang papel sa pagsusulong ng kaunlaran at paglilingkod sa kapwa. Sa pamamagitan ng talakayan na pag-usapan ng mga plano, proyekto at inisyatibo na magpapaigting sa serbisyo at kontribusyon ng federasyon sa lokal na pamayanan. Matapos ang talakayan, isinagawa ang seremonya ng panunumpa ng mga bagong opisyales na nagpatibay ng kanilang pangako na maglilingkod ng tapat at masigasig. Ang kaganapang ito ay simbolo ng pagkakaisa, dedikasyon at inspirasyon ng mga kababaihan sa lungsod ng Calamba. Aktibo namang nakilahok ang pamahalaang lungsod ng Binyang sa pagdiriwang ng Zero Waste 2026 na may temang RA 9003 at 25, honoring our past renewing commitments, innovating for a clean tomorrow. Pinangunahan ng City Environment and Natural Resources Office ang aktibidad sa pamamagitan ng simultaneous citywide clean-up drive sa iba't ibang bahagi ng lungsod ng Binyang. Layunin ng programa na itaas ang kamalayan ng kapaligiran at itaguyod ang responsableng pamamahala ng basura sa komunidad. Sa pamamagitan ng ganitong hakbang, pinapalakas ng lungsod ng Binyang ang kanyang commitment sa sustainable na pamumuhay at malinis na kapaligiran para sa lahat ng residente. Isinagawa naman ang libreng eye examination na handog ng Optic Passion Optical Shop, bukas para sa lahat ng residente na nais magpa-check up ng kanilang paningin. Ang programa ay bukas sa publiko sa Municipal Multipurpose Gymnasium kung saan maaaring sumailalim sa pagsusuri ng mata at makakuha ng gabay sa kalusugan ng paningin. Layunin ng aktibidad na magbigay ng akses sa libreng serbisyo sa mata at itaguyod ang tamang pangangalaga sa paningin sa komunidad. Ang programa ay bukas para sa lahat at hinihikayat ang mga residente na samantalahin ang pagkakataon upang masiguro ang kalusugan ng mga mata sa mga taga-nagkarda. Kinilala ng Department of Labor and Employment ng kahusayan ng Public Employment Service sa lungsod sa pamamagitan ng isang prestiyosong pagkilala para sa mahalagang kontribusyon at walang kapantay na suporta nito sa paghahatid ng dekalidad na serbisyo at trabaho sa grassroots level. Pinarangalan ang peso sa First Class Component City category matapos itong tanghaling high-performing peso sa pagbibigay ng labor market information para sa mahusay at napapanahong pagbibigay ng impormasyon sa mga naghahanap ng trabaho at employer. High-performing peso sa referral at placement ng mga qualified job seekers dahil sa matagumpay na pagtutugma ng mga aplikante na angkop sa hanap buhay, at high-performing peso sa pinakamaraming naipatupad na programa upang bunga ng malawak itong mga programa na naglalayong palakasin ang kakayahan at oportunidad ng lokal na manggagawa. Sa pamamagitan ng pagkilalang ito, nagsisilbing huwaran ang peso sa lungsod sa iba pang lokal na tanggapan sa patuloy na pagsuporta sa misyon ng pamahalaan na palakasin ang labor market at lumikha ng mas maraming oportunidad sa trabaho para sa lahat. Mas lalo namang pinagtibay ang patuloy na pag-unlad ng Cabuyao City sa formal na pagbubukas ng model unit ng Hana Garden Villas, isang bagong residential project ng Chan Toy Properties na matatagpuan sa Barangay Pitlan. Pinangunahan ang aktibidad ni Sir Jose Marichan at dinaluhan ng mga opisyal na lungsod sa panguna ni Mayor Dennis Hain. Sa kanyang mensahe, pinasilimatan ni Mayor Hain ang Chan Toy Properties na tiwalang ipinaguloob sa lungsod at binigyan diin ang proyekto ay patunay na kumpiyansa ng mga mamumuhunan sa malinaw at direksyon at maayos na pamamahala ng lungsod ng Cabuyao. Ayon sa alkalde, ang Hana Garden Villas ay hindi lamang nagdadala ng bagong pabahay, kundi nagbubukas din ng mas maraming oportunidad sa trabaho at kabuhayan para sa mga Kabuyenyo. Nagpasalamat din ang pamahalaan ng lungsod sa Chan Toy Properties at iba pang mamumuhunan na patuloy na sumusuporta sa adhikain ng Cabuyao na makapagtayo ng isang mas maunlad, mas maayos at mas maaliwalas na bagong Cabuyao para sa kasalukuyan at sa mga susunod pang henerasyon. Isa pa ring mahalagang pulong ang isinagawa ng pamahalaan ng lungsod ng Cabuyao bilang bahagi ng pagmatagalang pagpaplano at malinaw na bisyon para sa mas maunlad na future-ready na lungsod. Dinaluhan ang pagpupulong ng mga panauhin mula sa Japan na nagpahayag ng kanilang kahandaan makipagtulungan sa lokal na pamahalaan para sa pagpapabuti ng water treatment system ng Cabuyao Water District. Ayon sa mga Japanese experts, layo ng naturang inisyatiba na masiguro ang mas ligtas, mas maayos
at mas sustainable na supply ng tubig para sa bawat mamamayang Kabuyenyos. Bahagi ito ng kanilang ibinabahaging kaalaman at teknolohiya matagumpay nang naipatupad sa iba't ibang lungsod sa Japan. Binigyan diin ng pamahalaan lungsod na ang mga ganitong uri ng inisyatiba ay patuloy na pagsisikap na buuin ang bagong Kabuyaw, isang lungsod na bukas sa makabagong idea, handa makapag-ugnayan sa pandaigdigang kaalaman at laging inuuna ang kapakanan at kaligtasan ng bawat mamamayang Kabuyenyos. Sa lungsod ng Calamba, patuloy ang pagbabagong ramdam ng bawat Kalambenyo sa patuloy na paghahati ng mga programang pangkaunlaran sa lungsod. Formal nang pinasinayaan ang bagong covered court sa St. Christopher II Annex Barangay Mayapa sa pangunguna at suporta ni Congresswoman Cha Hernandez, katuwangan lokal na pamahalaan at mga opisyal ng barangay. Ang nasabing pasilidad ay magsisilbing mahalagang lugar para sa mga gawaing pampalakasan, pagpupulong ng komunidad at iba pang bahaging programang panlipunan. Dahil ito ay may bubong, mas magiging ligtas at maginhawa ang paggamit ng covered court anuman ang lagay ng panahon. Sa kanyang mensahe, binigyan diin ni Congresswoman Cha ang kahalagahan ng pagkakaroon ng mga pasilidad na nagtataguyod ng aktibong pamumuhay, pagkakaisa at kaunlaran ng komunidad. Anya, ang proyekto ay patuloy na serbisyong tunay nararamdaman ng bawat Kalambenyo. Nagpasalamat naman si Kapitana Vicky Zumbilio at ang mga residente ng St. Christopher II Annex sa proyektong ito na inaasahang magpapalakas ng ugnayan ng komunidad at pagbibigay ng mas maraming oportunidad lalo na sa kabataan sa patuloy na pagtutulungan ng pamahalaan at mga lider ng lungsod na nanatiling buhay ang adhikaing serbisyo para sa bawat Kalambenyo. Agad namang rumisponde si Congressman Roy Gonzales nang mabalita ang malalang pinsalang dulot ng sunog sa barangay Sinalhan. Ayon sa mga ulat, ilang pamilya ang labis na naapektuhan ng trahedya, kabilang ang mga kabataang nawalan ng tirahan at mga residente na naapektuhan ang kabuhayan. Sa kasamaang palad, may naiulat na nasawi at ilan ang sugatan sa insidente. Sa pangunguna ni Congressman Gonzales, agad na ipinamahagi ang pangunahing supplies tulad ng pagkain, tubig, damit at hygiene kits sa mga apektadong pamilya. Sinisigurado rin niya na ang residente ay may access sa agarang medical at pangkaligtasang suporta sa magitan ng mga kondisyon ng lokal na pamahalaan at emergency responders. Aniya, patuloy niyang babantayan ang sitwasyon ng barangay Sinalhan at magbibigay ng gabay at suporta sa mga apektadong pamilya habang sila ay muling bumabangon mula sa trahedya. Kasama rin sa kanyang plano ang pagtulong sa rebuilding efforts ng mga nasirang bahay at pagtiyak na may sapat na tulong para sa pangmatagalang pangangailangan sa komunidad. Isang malaking tagumpay naman ang nakamit ng bayan ng Mahayhay matapos itong makilala at makamit ang ideal level of functionality sa ilalim ng 2025 Persons with Disability Affairs Office Focal Person Functionality Assessment. Ang pagkilalang ito ay patunay na maayos na pagpapaunlad ng mga programa at serbisyong nakalaan para sa mga persons with disabilities, gayon din ang patuloy na pagsusumikap ng lokal na pamahalaan na itaguyod ang inklusibo at makataong pamamahala. Kinilala ang aktibong partisipasyon at dedikasyon ng PWD Association sa pamumuno ni Pres Venancio Aragon. Gayon din ang masusing koordinasyon ni Miss Karen Yaco, ang itilagang PWD focal person na naging mahalagang bahagi ng pagkamit ng kanilang tagumpay. Ang pagkilalang ito ay nagsisilbing inspirasyon upang lalo pang paigtingin ng pamahalang bayan ng Mahayhay ang mga programa at serbisyong nagpapabuti sa kalagayan ng kapakanan ng mga PWD tungo sa isang mas inklusibo at maunlad na komunidad para sa lahat. At yan ang mga balitang tinutukan ng sa Ispatrol. Ako po, si Chris Sanji, ang kasandigan nyo ipagsabi.
Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Royal Cable, Bridging Communities and Connecting Businesses, Motor Central, Kaibigan Community, Royal Star, ang appliance store ng bayan, at Rabam Laguna Corporation. Moving up towards greater heights. Mapapalitan pa ba ang mga sira-sirang pera? Nginat-ngat nung aso yung pera. Pwede pa ba palitan? Sira ang aking pera, pero may security trade pa naman. Mapapalitan ba to? Pwede ba magpapalit ng mga sirang pera sa BSP? May mga perang sunog. Mapapalitan pa po ba to? BSP, BSP! BSP, bigyan ng sagot, please. Ang mga perang tulad nito, ito, at ito ay tinatawag na mga mutilated banknotes. Ang mga mutilated banknotes ay ang mga klase ng pera na sira-sira katulad ng nasunog, inanay, o nginat-ngat ng aso. May mga halaga pa ba ang mga perang ito? Alinsunod sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP Circular No. 829, Series of 2014, may tatlong pamantayan o requirements ang Bangko Sentral upang ang mga sirang pera ay mapalitan. Ito ay ang tatlong S: size, signature, at security threat. Simulan natin sa size. Ang size ay kailangang may natirang 60% o 60% ng nasirang pera. Pangalawa, signature. Ang signature ay kailangang may natirang alinmang portion o parte ng signature ng BSP Governor o ng President ng Pilipinas. At pangatlo ay ang security thread na kailangang nakikita sa sirang pera. Ano ba ang dapat gawin sa mga perang ito? Ito ay dapat dalhin sa pinakamalapit na otorisadong bangko at ang mga bangko ay dadalhin sa BSP upang masuri kung ito ay may halaga pa. Ang BSP ay magbibigay ng opisyal na resulta sa mga bangko matapos ang pagsusuri. Ang mga sira-sirang pera na may halaga pa ay idedeposito ng BSP sa account ng bangko upang ang kaukulang halaga ng pera ay maibalik sa kanilang kliyente. Ang mga pera namang hindi pumasa sa requirement o pamantayan at wala ng halaga ay ipagbibigay alam ng bangko sa kanilang kliyente batay sa resulta na inilabas ng BSP. Ang ating pera ay yaman ng ating bansa, kaya dapat natin itong ingatan. Paano nga ba gamitin ang torque wrench at cam chain sprocket holder? Itanong mo kay Kuya Nico. Kung paano gumamit ng torque wrench natin at saka ng special tools. Makikita nyo dito, meron din kaming libro. Napakita natin sa inyo na standard kami dito. Papakita dito na nandito yung
Newton meter. Okay, pakinggan ng Newton meter. Base dito, 37 Newton meter. Ito sir, special tools natin to. Pwede rin ito sa router holder. Pwede rin ito sa bell. Ginagamit din natin to. So marami siyang purpose. Cam King sprocket. Tatlo yung pwede na itong paggamitan. Papakita namin sa inyo kung paano to gamitin. So ito, nakaset na yung torque wrench natin na 37 Newton meter. So pwede nating higpitan yung ating mga nut ng ating CVT like pulley and torque drive. Patulong na lang ako dyan. So ito na yung natin kung paano siya higpitan. Kailangan natin gamitan ng torque wrench para may tamang higpit tayo. So once na tumunog na ang ating torque wrench, ibig sabihin good na yung torque niya, pinaka-higpit niya. Then tapos na tayo sa torque drive. So ito na, higpitan natin yung sa pulley. So tumunog na ulit yung ating torque wrench. So tama na rin yung kanyang higpit o yung torque niya. Ito si Tita Prima, business-minded at isang True Blue certified #PlanTita. As a single mom, sa hamon ng buhay, siya ay laging lumalaban. Successful naman siya, parang success niya sa pagpapatubo ng mga halaman. Nakakita siya ng sasakyan mula sa Bajaj Philippines nang magkapandemya. Isang epektibong diskarteng naisip niya, isang napakagandang opportunity, online plant selling na may kasamang delivery. Kaya from #PlanTita, ngayon siya'y #negosyanteng kumikita. Just like how plants need sunlight, alam mo, dapat nagsashine din tayo ng light to everyone. Let's give them joy. Let's sell them plants. Pero you know, to be able to deliver all my products sa mga buyers ng mga plantitas, I needed an effective solution sa mga challenges sa akin sa deliveries noon. And I found that solution in Bajaj Maxima Cargo. Sobrang eto talagang effective na hauling vehicle for my business. Bakit effective? Kasi naloload niya lahat ng mga tinda ko and even my tall plants na isasakay niya lahat with no problem at all. Ang galing, di ba? So, right now, I'm planning to buy 2 more units kasi parang effective din siya sa mga new business ideas ko like yung Jolly Jeep and mobile internet cafe. Ang galing, di ba? Yung nakapagdala ka na ng joy sa mga customers, kumita ka pa. Ang saya, di ba? Effective! Be part of Kaibigan Community on Facebook and enjoy the perks of being member in Kaibigan Community. Join exclusive product launch activity. Express your opinion. Join special promotions. Here's quick recap of Kaibigan community events. What are you waiting for, Kaibigan? Come and join us on Facebook. 5'2", no? So, 10 inches yung gulong, Sir Johnny. Yes, sir. Sawa ka na bang mag-commute at makipagsiksikan sa ibang pasahero? Pwes, magmotor ka na, kaibigan. Hustle no more kapag nakamotor. Good day kaibigan! Nandito tayo ngayon sa Suzuki Calamba para ipakita sa inyo ang Suzuki Bergman Street 125. Siya nga pala kaibigan na may 4 na color, black, red, white, and gray. At sa looks naman, makikita nating muscular na muscular sa Bergman Street.
Sa Bergman Street ay 85 to 150, then less 1,000, magiging 84 to 50. And sa installment naman, siya ay may 6,700 na down payment, less 1,000, magiging 5,700 na lang ang kanyang down payment. At ang kanyang mga previous naman kaibigan ay free helmet, free jacket, 3 years na rehistro, 2 years warranty at 1 year free check-up sa unit. At kung busy ka naman kaibigan at hindi makapunta sa branch, meron din kaming online application. Pwede kang mag-apply through online dito sa baba. Sir Johnny, ito pala yung previous ng ng Suzuki, no? Yes, sir. Free jacket ni Suzuki Philippines. Ganda, kung malakasan pala to, no? Suzuki mismo to? Yes, sir. Opo. Tapos yung free helmet niya, sir. Free helmet. Quarter face helmet, sir. Sa installment? Po. Kay Motor Central, sir. Okay. Plus 1,000 less? Yes, sir. Sa cash and installment. Sir Johnny, di ba matagal ka na rito? Yes, sir. Ano yung feedback dun sa 10 inches yung gulong, dun sa 12 inches ang gulong? In terms dun sa satisfaction ng customer? May mga customer, sir, na mas gusto pa rin yung mga 10 inches na gulong kaysa dun sa 12 inches. Ang mindset naman nila, sir, ay European design. European design? The more na maliit ang gulong, mas mabilis siyang umiikot, sir. Kasi yung Pinay kasi gusto nila pantay, no? Sir, ganun. Pero mas malaki pa rin mga prepare, sir, ang mga G's na gulong. Okay. So, Bergman, ano yung feedback nila sa Bergman pagdating sa performance? Sa performance, sir, maganda. Lalo na yung mga customer natin ay mga delivery rider, sir. Kasi malawak ang legroom niya, sir. Okay. Tapos actually, malaki siya, no? Try nga natin, sir. Ano height mo? 5'2" po. Try natin, no? Tingnan natin yung ano yung itsura ni Sir Johnny. 5'2", no? So, 10 inches yung gulong, Sir Johnny. Yes, sir. So, tip toe, no? Tip toe. Tip toe, sir. Kasi malapad kasi yung upuan, no? Okay, Sir Johnny, ako naman, no? So, ito, 5'8" yung height natin, no? Try natin yung Bergman. So, ito yung 10 inches yung Actually, malapad kasi kaya medyo hapit yung yung hita mo, no? So, pagdating naman sa performance, gusto pa rin naman itong 10 inches. Actually, yung size lang naman yung gulong yung difference. Ayun! Gusto mo bang magkaroon ng extra income? Yung bawat refer mo at release, may marireceive ka? At pwede kang kumita ng up to 6,000 pesos monthly. For every successful referral mo, may marireceive kang incentive kay Motor Central. Wow! Diba? Extra income na agad, kaibigan. Kaya ano pang hinihintay mo? Let's go! Mag-apply na sa pinakamalapit na branch namin sa inyong lugar at maging accredited sales partner ni Motor Central. Dahil si Motor Central, kaibigan mo sa pag-angat sa buhay. Ito si Tita Prima, business-minded at isang True Blue certified #PlanTita. As a single mom, sa hamon ng buhay, siya ay laging lumalaban. Successful naman siya, parang success niya sa pagpapatubo ng mga halaman. Nakakita siya ng sasakyan mula sa Bajaj Philippines nang magkapandemya. Isang epektibong diskarte ang naisip niya, isang napakagandang opportunity, online plant selling na may kasamang delivery. Kaya from #PlanTita, ngayon siya'y #negosyanteng kumikita. Just like how plants need sunlight, alam mo, dapat nagsashine din tayo ng light to everyone. Let's give them joy. Let's sell them plants. Pero to be able to deliver all my products sa mga buyers ng mga plantitas, I needed an effective solution sa mga challenges sa akin sa deliveries noon. And I found that solution in Bajaj Maxima Cargo. Ito talagang effective na hauling vehicle for my business. Bakit effective? Kasi naloload niya lahat ng mga tinda ko. And even my tall plants, na isasakay niya lahat with no problem at all. Ang galing, di ba? So, right now, I'm planning to buy 2 more units kasi parang effective din siya sa mga new business ideas ko like yung Jolly Jeep and mobile internet cafe. Ang galing, di ba? Yung nakapagdala ka na ng joy sa mga customers, kumita ka pa. Ang saya, di ba? Effective!